Magandang umaga po sa inyong lahat. Si Attorney Virgie. Tayo ngayon ay narito, mga kasaping organisasyon ng Solidarity to Oppose Wars, Stop the War Coalition, upang ipahayag ang ating pakikisa sa mamamayan, kababaihan, kabataan ng Palestine na ngayon ay nakakaranas ng genocide mula sa Israel, Estados Unidos. Tayo ngayon ay bahagi ng mga mamamayan sa buong mundo na lumalahok sa Global Day of Action Against Genocide, pambansang araw, pagdaigdigang araw ng pagkilos ng mamamayan ng mundo para ipahayag ang pagtutol sa ginagawang genocide sa Palestine ng makinarya ng Israel at Estados Unidos. Ano nga ba yung ibig sabihin ng genocide? Ito yung parang ubusan ng lahi ginagawa ngayon ng Israel at Estados Unidos sa mamamayan ng Palestino, sa Gaza, sa West Bank at maging sa Rafah na siyang nagiging refuge dapat ng mga taga-Gaza. Ano ang ibig sabihin ng genocide? Habang nag-uusap tayo ngayon, kada oras 15 tao ang pinapatay, 6 doon ay mga bata. Mahigit na 28,000 o 28,000 na ang namamatay na mamamayan ng Gaza, West Bank, Palestine mula lamang noong October 7, 2023. 70% noon ay mga kabataan at mga nanay, mga kababaihan. Sa bawat isang oras, 35 ang nasusugatan, 42 bomba ang ibinabagsak sa Palestine mula sa makinarya ng Israel at ng US. Hindi nila pinipili maging mga ospital, maging mga ambulansya, eskwelahan, mga places of worship doon sa Palestine ay binobomba pa rin nila. 79 na mamamahayag o journalist ang namatay mula noong October 7. Sa buong populasyon ng Palestine na 2.3 milyon, 85% na ang napaalis dahil ang kanilang mga bomba, ang kanilang mga bahay ay binobomba. At hindi yan tumitigil hanggang ngayon kahit na nagkaroon na ng ruling ang International Criminal Court of Justice na dapat ay tigilan na ng Israel ang ginagawang genocide sa Palestine. At hindi natin dapat nakalimutan, dapat natin kilalanin na ang tinutulong na dolyar, mga bomba, mga baril, ang namula sa Estados Unidos ang nagiging dahilan. Kaya ang Israel ay napakalakas ng loob na gawin ng genocide laban sa mamamayan ng Palestine. Ang US ay nagbigay na ng $263 billion dolyar na suporta sa Israel para genocide ang Palestine. Mahigit 10,000 tonelada na mga bomba, mga armas ang binigay na ng US sa Israel. Kaya tayo ngayon ay naririto bilang mga mamamayan ng Pilipinas, ng mundo, na makatao, naghahanap ng katarungan. Ituloy natin ang panawagan na magkaroon ng ceasefire at conditional ceasefire, itigil ang pambobomba laban sa Palestine ng makinarya ng US at Israel. At kailangan ay panagutin ang Israel, ang Estados Unidos sa korte ng mundo para magkaroon ng kapayapaan at katarungan sa Palestine. Ito po ang panawagan ng lahat ng miyembro ng Stop the War Coalition Philippines. Mabuhay kayong lahat, kapayapaan sa Palestine.